Isinilang ako sa isang bayan ng Hilagang Cotabato. Sa panahong iniwan ng mga Kastila ang pagiging kolonyal ng Pilipinas sa kanilang mga kamay. Mga nasa 1899, nasa ganun. Pero ang sumunod naman ay ang mga Amerikano. Sa awa naman ng Panginoon ay nakaligtas ako sa mga panahon ng mga pananakop na yon. At para sa akin, kung meron mang silang naiwan na magandang turo, yon ay ang paniniwala sa amang may likha ng langit at lupa. At bukod pa doon ay ang aking kaalaman tungkol sa mga lihim na karunungan na nadagdagan din sa pamamagitan ng aking pananampalataya at aking pagtuklas sa 13 talim ng palarawa. Tawagin na lang natin sa pangalang Nathaniel o Atan. Atan ang palayaw ng ating pangunahing karakter sa kwento. 1921 na sa pagtutuloy ng ating kwento. Mamaya, may isisingit lang tayo. Sa mga panahong ito, ay isa ng ganap na manggagamot itong si Atan. Pero hindi pa niya hawak noon ang balaraw na sinasabing may 13 talim. Pero may mga haka-haka o kuro-kuro sa kanilang lugar na ang balaraw na yun ay tunay. At yung iba naman ay sinasabing kalukuhan lang ang bagay na yun. Kasi panlaban daw ito sa mga masasamang elemento o mga sari-saring nilalang na pwedeng manakit sa tao na mula pa sa kabilang dimensyon at ginagamit din ito sa panggagamot. Higit pa doon ay kayang pumuksan ito, lalong-lalo na sa mga aswang na parte na ng kultura ng ating paniniwala. Si Atan ay naniniwala naman sa bagay na yun, tulad ng paniniwala niya sa Panginoon at panggagamot nito. At dahil na rin sa impluwensya ng kanyang guro, na ayon sa kanya ay dating kanang kamay ng isang sultan. Sa bahaging ito ng kwento, magsisimula tayo nung tinuturuan pa lamang si Atan ng kanyang guro na ang pangalan naman ay si Kaasif. Bali-balik tayo ng mga ilang taon bago yung 1921. Wala na ang ama ni Atan sa mga panahong ito. Namatay na ito bago pa man siya mag-1 taong gulang. Namatay daw yon dahil sa pakikipaglaban din naman noon sa mga banyaga. Kaya ang kasamang lumaki ni Atan ay ang kanyang ina lamang. Nakilala naman nila noon itong si Kaasif sa paglipat-lipat nila ng tirahan. Dahil sa kung saan may trabaho noon, ay doon na rin lang sila nananatili upang mairaos ang kanilang pamumuhay. At doon nga nila nakilala si Kaasif na isang manggagamot na siya namang kumupkop sa mag-ina sa mahabang panahon. At namulat siya sa gawain ni Kaasif sa panggagamot. At doon na rin tumanim sa kanyang isipan na maganda rin pala ang pagiging manggagamot dahil sa nakakatulong ka sa iyong kapwa kahit sa konting paraan lamang. Dahil nga naman sa hirap ng buhay noon ay mas uunahin mo talagang pumunta sa pinakamalapit na albularyo kaysa nga naman pumunta ka sa isang hospital. Kung meron na ito noon, ay mahirap ding puntahan dahil sa layo ng lugar nila Atan o ni Kaasif. Balon nga lang ang pangunahin nilang pinagkukunan ng tubig inumin nila noon. At ang mahirap doon, kailangan pang makakuha ng maaga dahil kapag marami na ang nauna sa iyong kumuha ng tubig, ay tiyak medyo marumi na ito dahil sa pagtatampisaw ng timba sa balon. Simple, payak, gano'n ang pamumuhay nila doon. Hanggang sa dumating na ang araw na kailangan nang ihanda ni Kaasif si Atan na matuto sa mga kaalaman nito dahil nga sa kahilingan din ni Atan na turuan siya. Pumayag naman noon si Kaasif, basta daw gagawin lang nila yon pagkatapos yung mga gawaing bukid o sa tuwing walang pasyente itong si Kaasif sa kanyang maliit na gamutan. Nang isang araw,
Kagagaling lang noon ni Atan sa bukid na nag-aralo nang may unang ipagawa sa kanya ang kanyang maestro na si Kaasif. At ang sabi nito, Talaga bang gusto mo, Atan, at lumakas ka at magkaroon ng malakas na abilidad? Tanong na wika ni Kaasif. Oho, guro. Sige, ito ang unang magiging pagsubok mo. Pupunta tayo sa bayan ng Makilala. Ha? Bayan ng Makilala ho? Hahanapin natin ang isa sa mga matatapang na lahi ng unggoy o ang tinatawag ng mga karamihan na rebeldeng unggoy. Ano naman po ang kinalaman ng mga unggoy para sa aking pag-aaral ng karunungang lihim, guro? Tugon ni Atan na may halong pagkalito. Yun na mismo. Natumbok mo ang karunungan. Yun ang pangunahin nating sisimulan na kunin, Nathan. Dahil ang kailangan mong makuha ay ang tinatawag naming mga manggagamot na mutya ng unggoy. Ha? Mutya po ng unggoy? Oo, dahil yon ang tutulong sa'yo sa mas mabilis na pagtuklas ng mga bagay-bagay. Naiintindihan mo ba, Athan? Oho. Sige po, guro. Sagot ni Atan na kahit ang totoo ay hindi niya masyadong naiintindihan pa yung sinasabi ng matanda. Pagsapit ng gabing iyon ay kinausap naman na ni Kaasif ang ina ni Atan para sa kanilang paglalakbay na gagawin sa kabundukan sa bayan ng Makilala upang hanapin nga ang lahi ng mga unggoy na ayon kay Kaasif ay tinatawag niyang rebeldeng unggoy dahil sa iba daw ang tapang at laging nakikipag-away ang mga to sa ibang lipi pa ng ibang unggoy na nakatira sa kabundukan na yun. At pupuntahan nila yon kahit na medyo delikado dahil sa mutya ng unggoy na kailangang mapasakamay ni Atan. Dahil nga sa pursigido ito na matuto kagaya ng kanyang guro. Kinaumagahan ay nagsimulang naglakbay ang dalawa na naglalakad lamang. Inabot sila noon ng 2 araw bago nila mapasok ang kabundukan na yun. At sa kanilang paglalakad para sa paghahanap ng lahi ng unggoy na yun, inabot na sila ng gabi. May mga baon naman sila noon na pagkain at inuming tubig. Yun nga lang, sa tinagal nila ng mga ilang oras doon ay ni anino ng mga unggoy na yun ay wala pang nakita si Athan. Bagkos ay iba't ibang klase ng elemento ang kanilang narinig at nakainkwentro ng gabing iyon sa gubat. Dahil nung oras na magpapahinga na sana itong dalawa, si Kaasif at Atan, sa lilim ng isang malaking puno, umaapoy noon ang mga panggatong na kanilang tinipon na mga tuyong kahoy na siyang nagsisilbing ilaw nila sa kinalalagyan ng mga ito. Nang biglang umihip ang malamig na hangin. Tapos mga tunog ng mga kung ano-anong hayop ang kanilang naririnig. Tas sinasabayan yun ng parang tawa ng normal na tao. Sunod ay iyak. Tapos ay pagtawag sa mga pangalan ng dalawa ng maalumanay na para bang sumasama ito sa alimpuyo ng hangin. Nang napabalikwas itong si Athan dahil sa tumayo na ang mga buhok niya sa katawan sa sobrang kilabot sa mga naririnig nito sa kapaligiran, para kasing may mga nilalang na nakatingin sa kanila na di naman niya mawari kung ano.
Nang nagwika itong si Kaasif sa kanya habang nakasandal ito sa puno na sa pag-aakala ni Atan ay tulog na ng mga oras na yon. Atan! Atan! Matulog ka na. Hindi ka magagalaw ng mga yan. Tinatakot ka lang nila sa pamamagitan ng pagsindak sa iyo ng mga kakaibang tunog. Kung may tatawag sa iyong pangalan, huwag mo yung pansinin at mas lalong hindi mo dapat yun pakinggan ng paulit-ulit pa dahil baka makuha nila ang iyong ulirat at mahipnotismo ka at magtaka ka na lang. Nasa malalim ka na bahagi ng ilog. Kaya itulog mo na yan. Kung meron ka man dapat na ikabahala, yon ay ang mga nilalang na tinatawag nating mga aswang. Naram kong meron din sa gubat na to. Pero wag kang mag-alala, Athan. Nandito naman ako at hindi ko naman hahayaan na ikaw ay mapahamak. Pagkatapos sabihin yun ng matanda kay Athan, ay itinalukbong na nito ang kanyang sombrero na gawa sa silag sa kanyang muka upang ipagpatuloy na ang pamamahinga, kaya hindi na rin umimik pa si Atan ng mga oras na yun. At ipinikit niya na rin ang kanyang mga mata. Kaso ilang minuto lang yun, di pa rin siya makatulog dahil sa kung ano-ano ang pumapasok sa isip na nito na panganib. Dahil nasa gubat nga sila. Iniisip nito na kahit hindi sila magalaw ng mga elemento o mga engkanto sa paligid, baka naman matuklaw siya ng ahas habang natutulog o mga ibang hayop pa na naninirahan sa lugar. Kaya naman iminulat niya ulit ang kanyang mga mata at pagmulat niya, biglang may nakita itong nilalang sa kanyang harapan. Kaya't sa sobrang takot ay hindi agad nakaimik itong si Atan dahil maitim ang nilalang na yun at nakasuot lang ng bahag. Nakaupo ito na nakataas ang tuhod, yung parang palakayong postura, yung akmang susunggab, ganon. May mga nakausli kasi itong pangil sa bibig at may mga tumutulong laway dito. Nang sisigaw na sana si Atan sa nakita nito, narinig niya ang paghugot ng sundang. Nilalang! Anong kailangan mo? Bakit ka nandito? Boses ni Kaasif. Liningon agad ni Atan ang kanyang guro dahil sa boses nito. Lumingon din yung nilalang kay Kaasif pero hindi naman yun nagsasalita. Nakatayo na noon si Kaasif at nakaturo na ang tulis ng kanyang sundang sa pagmumuka nung nilalang. Hindi ka namin ginagambala, nilalang. Kaya wag mo din kaming gambalain. May nais lang kaming kunin sa gubat na ito. At hindi nyo naman yun pagmamay-ari. Kaya pwede bang umalis ka na? Bago ko ilaid dito sa lupa ang hawak kong sundang. At alam mo na ang susunod na mangyayari pag ginawa ko yon. Sa sinabing yon ni Kaasif ay umangil yung nilalang. Tapos ay nagsalita ito ng, Isa kang mangkakamot, hindi ba? Oo! Bakit? May problema ka ba doon? Wala naman. Naramdaman ka ng aming ingkong, ang pinakamatanda sa aming pamilya. Kaya ninais lang naman niya na pupuntahin ako dito upang alamin kung ano ang inyong pakay. Baka kasi kami ang nais mong lipulin. salita nung nilalang. Ganun ba? Diretsahang kitang sasagutin, nilalang. Gaya ng sinabi ko, hindi kami pumunta dito para makigulo sa tribo nyo. May nais lang kaming kunin na ibang bagay. At wala namang kayong kinalaman doon. Ganun ba? Mukhang hindi ka nagsisinungaling, tanda. Pero iba ang pakiramdam kasi ng aming ingkong na may malakas ka raw na tangan na bagay.
Ah, ang alin? Etong sundan ko. Huwag kang mag-alala dahil hindi ito magagamit hanggat hindi nyo kami kinakante syempre. Sa sinabing yon ni Kaasif, ngumisi lang naman yung nilalang. Tapos ay lumingon ulit ito kay Athan, na nooy nakatunganga at nakanganga sa nasaksihan niya sa pag-uusap ng kanyang guro at ng nilalang na yon. Hindi umiimik noon si Athan, kaya naman binaling ulit ng nilalang ang tingin nito sa matanda at sabay taas ng kanyang mga kamay at nagturo ito sa kabilang bahagi ng bundok. At anya, Tanda, nais ka raw makilala ng aming ingkong kung mamarapatin mo. Doon kami sa bahaging yun ng bundok. Kung may pagkakataon ka daw na makipagkita sa aming tribo, inaanyayahan kanyang pumasyal sa aming lugar. Pagkatapos niyong kunin ang pakay niyo sa bundok na to, ayon sa'yo. Ganun ba? Sige, iparating mo sa iyong ingkong na kung sisipagin kami ng alaga ko, pupunta kami. pagsalita nun ni Kaasif, ngumisi ng marahan ulit itong nilalang. Pagkatapos ay bigla na itong tumalon at pumasok sa matataas na damo sa lugar. Nathaniel! Nathaniel! Ayos ka lang? Tanong ng matanda sa kanyang estudyante. Kasi tulala pa rin si Athan. Hindi pa naimik eh. Hoy! Athan! Ano ba? Yan ba ang kukuha ng mutya ng unggoy? Para sa aswang lang na yon, mababaros ka na. Guro, basa po kasi yung inuupuan ko eh. Salita ni Athan na itinuro ang mismong kinauupuan niya. Ano? Diyos ko! Naihi ka ata! Hay! Lampin pala dapat ang suot mo, hindi salawal. Tawa ni Kaasif, sabay pakamot-kamot sa kanyang batok. At pati si Athan ay natawa na rin ng mga oras na yun sa kanyang sarili dahil sa naihinga ito. Kaya bukod sa katatakutan na nangyari sa kanila ng gabing iyon, ay nahaluan din ito ng katuwaan. At doon ay nagkwentuhan pa si Athan at ng kanyang guro ng gabing iyon hanggang sa di na namalayan ni Athan na naidlip na ito. At ang suot na pang-ibaba ni Athan na nabasa sa kanyang pag-ihi ay natuyo na lang katagalan dahil sa wala naman silang dala na ekstra na damit. Sa pagtama ng sinag ng araw sa mga mata ni Athan, umaga na nga. At nang iminulat niya ito, ay nakita na niyang nakatayo itong si Kaasif na naghahanda na sa kanilang lakad upang hanapin pa rin ang pakay nila na mga rebeldeng unggoy. Oh, halika na. Tuyo na bang salawal mo? Bilisan mo! Aya ni Kaasif na may halong pagbibiro. Guro naman eh. Huwag nyo nang ikikwento kay inay to ha. Salita ni Athan na medyo asar at pinipiga-piga pa ang pantalon nito. Oo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ikikwento. Sasabihin ko lang. Pang-aasar pa ng guro ni Athan. Napakamot na lang ng ulo si Athan noon at nagpatuloy na sila sa paghahanap sa mga unggoy. Ilang oras pa ang lumipas ng umagang yun. Nakarinig na sila ng mga huni ng mga unggoy sa kakahuyan. Sa palagay ko nandito na tayo, Athan. Sakto. Malapit nang mag-alas 12 ng tanghali. Kailangan ay mapaluan natin sa unggoy ang mutya bago dumaan ang oras na yon.
Dahil kung hindi, alas 12 na ng gabi ang susunod na pagkakataon natin. Salita ng matanda. Guro, ang dami ng unggoy na yan. Paano natin malalaman kung sino ang unggoy na may tangan nito? Matalinong tanong, Atan. Simple lang. Hari o reyna o ang pinuno ng mga unggoy na to ang siyang tanging nagtatangan nun. At uunahan na kita. Nasa loob ng katawan ng unggoy ang mutya na yon. Kaya hindi mo basta-basta makukuha yon. Ha? Paano po ang gagawin natin, Guro? Kaya nga ako nandito, Atan. Para alalayan ka. Magagawa natin ito kasama ang aking mga kaibigan na mga engkantada at engkantado. Dahil ang unggoy na nagtatangan ng birtudes ay alaga rin ng mga engkanto. Hayaan mo at tatawagin ko na ang aking mga kaibigan. Nang matanaw nila ang matatapang na unggoy, tinitignan sila ng mga ito at humuhuni na parang binubugaw sila sa lugar. Di naman pinansin yun ni Ka Asif at naghanap ito ng matutungtungan para umupo at mag-usal. Nang makita niya ang isang malaking bato na nakapaibabaw sa lupa, tumungtong ito sa tuktok nun at sinabihan si Athan na magmasid muna sa mga unggoy at huwag kikilos hanggat hindi nito sinasabi. Maging alerto ka, Atan. Ang unang-unang malalaglag sa punong yan sa aking pag-uusal ay ang pinuno ng mga yan. Ibig sabihin ay siya rin ang may tangan ng mutya. At alam mong yon ang dapat mong makuha. Bilin ni Ka Asif sa kanyang estudyante. Sa pag-upo ni Ka Asif sa tuktok ng bato, pumikit ito at nag-usal. Maya-maya pa, parang aburido na ang mga unggoy sa paligid at humangin ng malakas sa mga puno. Na para bang may paparating na unos sa dating ng lakas ng hangin. Pero nanatili naman nun nakaupo lang si Ka Asif sa kinatutungtungan niyang bato at nakapikit na para bang walang pakialam sa nangyayari sa kapaligiran. Si Atan ay nananatiling nakatingin naman sa mga unggoy. Halos mapapikit na ito sa lakas ng hangin dahil humahapdi na ang kanyang mga mata dahil doon. Nang biglang tumigil yung malakas na hangin at tumahimik yung mga aburidong unggoy. Tapos ay biglang may nalaglag na unggoy mula sa isang sanga ng puno, kasabay ng bigla ang pagmulat ni Ka Asif sa kanyang pag-uusal. Atan! Yun na! Agad na tumakbo si Atan sa nalaglag na unggoy kasi kita niyang andun lang yun. Parang nawalan ng malay yung unggoy. Bilisan mo! Bilisan mo, Atan! Bago pa siya magkaroon ng malay! Mahihirapan ka na pag nagising yan! Pasigaw na sabi pa ng matanda habang mabilis na tumatakbo nun paakyat itong si Atan sa papataas na lupa na kinalalagyan ng nalaglag na unggoy. Dahil sa mabilis na pag-akyat ni Atan, narating na niya agad yun. Mga nasa 25 metro ang layo nun mula sa pinagmulan niya. At nang malapitan niya ito, wala pa ring malay yung unggoy. Pero parang nagwawala na at nagsisiingayan na ang mga kasama nito sa paglapit ni Atan dito. Nang mapansin na ni Atan na may kumikinang na parang isang maliit na bato sa kamay ng unggoy. Sa halos nakabukas palad nitong kamay, yun na yung mutya ng unggoy. Atan! Yung biling ko! Yung bibig mo ang gawin mong pampulot yan! Sigaw ni Ka Asif. Hindi naman umiimik si Atan kasi baka pag nag-ingay siya, magising bigla yung unggoy.
Kaya tumangu-tango na lang ito habang nakatalikod nun kay Kaasif. Yumuko agad si Atan upang kunin yon sa mga palad ng unggoy gamit ang kanyang bibig. Yuko pa hanggang sa halos halikan na ni Athan ang mga palad ng unggoy sa pagkuha niya ng mutya na hawak nito. Pero biglang namulat ang mga mata ng unggoy at agad na tumiklop ang mga palad nito. At mabilis na bumangon. Sabay bigla ang akyat sa malaking puno at binalikan ng tingin si Atan. Sabay angil niya sa kanya. Atan! Ano pang ginagawa mo? Habulin mo yan! Bago matapos ang 12:00 ng tanghali. Kung hindi, aabutin na naman tayo ng gabi dito. Isusubo niyo na ulit yan. Sigaw ulit ni Kaasif dahil sa panandali ang natulala si Atan. Dahil siguro sa pagkagulat sa pangyayaring iyon. Pero paano niya hahabulin ang isang hayop na kayang magpalipat-lipat sa mga sanga ng puno? Dahil yun na nga ang isa sa matinding pagsubok sa pagkuha ng mutya na hawak ng unggoy. At ayon pa kay Kaasif, nananakit ang mga unggoy na yun, lalo na pag nagigipit na ng tuluyan. Hindi rin naman nila pwedeng patayin yung unggoy para lang makuha yon dahil kailangan nitong nananatiling buhay bago mapasayo ang mutya. Kaya nga ang tanging paraan ay habulin at makipag-agawan doon sa may hawak nito na unggoy. Kasi yung ginawang orasyon naman ni Kaasif ay magagawa niya na lang ulit bago naman maghating gabi na. Pilit naman na nagsumikap na habulin ni Atan o kunin yung mutya sa unggoy. Pero walang kahit anong sandali man lang na nakalapit nun si Atan dito. Mula nung nanakbo yung unggoy papaitaas ng puno upang ilayo sa kanya ang nais nito. Parang ang sa mga angil noon ng mga hayop na yun ay tinatawanan pa siya ng buong lipi ng mga unggoy na yun. Napailing na lang si Kaasif noon kay Atan at ang sabi niya kay Atan, Itigil mo na yan. Wala ka ng pag-asang makuha yan sa ngayon. Paglalaroan ka lang yan. Sa kanila ang gubat na to. Kaya papaikot-ikutin ka na lang yan dito. Ay, mag-antay na lang tayo hanggang sa paglapit ng hating gabi. At doon ay matutulungan ulit kita. Magpahinga ka na, Atan, para may lakas ka mamayang gabi. Kailangan nating sumigurado na makukuha yan. Dahil pag di mo pa yan nakuha, sa susunod na taon na ang balik natin dito. At yun kung nasa ibabaw pa ako ng lupang ito. Ano? Ano hong ibig niyong sabihin, Guro? Wala. Huwag mo nang isipin ang sinabi ko. Sentimento lang siguro ito ng katandaan. Salita ni Kaasif. Doon nga ay nagpahinga ang dalawa at pagkatapos nun ay naghanap sila ng makakain sa kabundukan na yun. At nakakita naman sila noon ng bunga ng saging na sobrang hinog na. At tinutukanan ng mga ibon ang ilan sa mga sapad nun sa sobrang lambot. Pero nang makuha nila yon, kasama ang natitirang pagkaing baon nila, ay yun na lamang ang pinantawid gutom nila. Huli na rin kasi yon sa kanilang baon. Kaya bago mag-umaga, kailangan na rin nilang makauwi. Ni hindi na nga sila kumain ng hapunan ng araw na yon. At hinintay na lamang nila ang nalalapit na pagsapit ng hating gabi upang subukang muling makuha ang mutya ng unggoy. At dumating na nga ang oras na yun sa ilalim ng papabilog na buwan. Natukoy na ni Kaasif kung nasaan ang unggoy na kanilang pagkukunan ng bertudes. Nang mga oras na yun ay muling umupo si Kaasif sa lupa
upang simulan ang orasyon para pabagsakin ang unggoy na siyang may tangan ng birtudes na hangad na kunin ni Athan. Nagsilbing ilaw lamang ang liwanag ng buwan kay Athan para kunin iyon. At sa pag-uusal na naman ni Kaasif ay nabulabog ang buong lipi ulit ng mga rebeldeng unggoy. Minuto pa ang lumipas, humangin na naman ng malakas sa paligid. Napakalamig ng mga alimpuyo noon at nagsisiingayan din ang iba't ibang animal sa kabundukan na yun. Maya-maya pa ay nakita ni Athan na muling nalaglag ang isang unggoy mula sa puno. Athan! Ayun na! Biglang salita ni Kaasif pagmulat ng mata nito. Pagkatapos mag-orasyon, dali-daling tumakbo si Athan at agad niyang narating ang nalaglag na unggoy. Nang malapitan niya ito, dumapa siya para pulutin at lunukin ang bagay na kumikinang sa mga kamay ng unggoy na nalaglag sa puno. Nag-aapurang ginawa yon ni Athan. Pero nang malapit na sa bibig ni Athan yung birtudis na yon, biglang may sumapak sa kanya. At medyo napatalsik ito ng mga ilang metro mula sa unggoy na nooy wala pa ring malay. Muntik nang gumulong pa ibaba si Athan noon. Buti na lang nakakapit siya sa isang kahoy ng isang malaking halaman. At doon ay agad siyang bumangon. At doon na tumambad sa kanya ang isang napakalaking nilalang na maihahalin tulad mo sa isang gorilya. At agad sa pagkatitig ni Athan dito, sa masamang tingin naman sa kanya ng nilalang, agad na tinambulno ng kanyang dibdib. At humiyaw ito na nag-i-echo pa sa buong kabundukan, na para bang ipinapakita nito na siya ang hari sa lugar na yon. Athan! Yan na ang gabay ng mutya na hawak nung hari ng unggoy. Kailangan mong matalo yan para makuha mo ang mutya ng karunungan. Sigaw ni Kaasif. Yung unggoy naman na nakahawak ng mutya sa mga oras na yun ay wala pa ring malay. Pero parang nawala sa isip yun ni Athan. Ikaw ba naman kasi ay makaharap ng isang gorilya na napakalaki ng katawan? Halos triple ang laki noon kay Athan, tapos ay sadyang napakatipuno ng katawan noon. Nang mapansin ni Kaasif na parang sindak na sindak si Athan sa pagdideklara ng laban ng gorilya, na ayon kay Kaasif ay isa lamang gabay o engkantado. Athan! Ano ba? Kumilos ka! Yan ang pagsubok mo para makuha ang mutya! Kahit na sumigaw si Kaasif, panandalian pa rin nakatulala si Athan na para bang di magising ang naturalesa nito. Nang biglang umatake na yung gorilya, walang reaksyon mula kay Athan. Dahil doon, isang malakas na hampas na naman ng braso ng nilalang ang tumama sa kanya. At tumalsik na naman ito. Napapagigil na lamang si Kaasif. At napapahigpit ang hawak nito sa hawakan ng hawak niyang sundang. Dahil kahit gustuhin man niyang tulungan ang kanyang mag-aaral, wala siyang magawa. Dahil para kay Athan yun, pagsubok niya ito at kailangan niyang malampasan. Kung hindi niya malalagpasan yun, ibig sabihin ay hindi siya karapat-dapat sa ipapamana ng matanda na nooy nasa isip niya. Pero mukhang sa pangalawang pagtalsik ni Athan ay nagising na ito. At muli siyang inatake ng gorilyang gabay ng mutya at hindi pa rin ito nakaganti. Pero sa muling pagsugod nung nilalang, nag-usal si Athan ng orasyon na pambasag ng ilusyon.
Nakatayo lang ito habang papasugod na naman yung malaking gorilla at sa pagwasiwas ng mga kamay nito, hindi man lang pumikit si Atan. Bago ito tumama sa kanyang muka. Pero bago dumapo yung pag-ataking yon sa kanya, biglang nawala yung nilalang at tanging malakas na lamang na hangin ang dumapo sa muka ni Atan. Natahimik si Kaasif sa ginawa rin ni Atan na yun. Sa isip niya, mukhang marunong na yung bata o si Atan. Pagkatapos ay bigla na lang nagliwanag sa isang sanga ng puno na di kalayuan kay Atan. Liwanag yun na halos masilaw pa ang mga mata ni Atan. Pero korting tao yung hugis ng liwanag. At dunay may nagwika ng, "Bata, ano ang pangalan mo? Paano mo nalaman na isang ilusyon ang ginagawa kong pag-atake sa'yo?" Kahit di naman alam ni Atan kung sino yung sinasagot niya na boses sa paligid, sinagot ni Atan yun ng, pansin ko po kasi na sa pagtilapon ko at pagtama ko sa mga sanga ng malalaking halaman, wala pong sugat akong natatamo. At bukod pa doon, hindi pala sa aking pisikal na katawan ng aking nararamdaman na sakit, kundi pala isa lamang takot yun na nagdudulot ng pagkalito sa aking isipan na ako nga ay tunay na nasasaktan. Kahit hindi naman. Mahusay. Napaka-interesanting nilalang. Kung ganon, inihim, ibigay mo na ang hangad ng batang ito. Salita ulit ng boses sa paligid. Medyo nagulat pa noon si Atan nang mapansin niyang nasa tabi na niya ang unggoy na kanyang hinahabol kanina. At inaabot na nito ang isang nagliliwanag na maliit na bato. Karapat-dapat sa iyo ang bertudes ng karunungan, bata. Kaya pakaingatan mo at ako ang gabay. Hindi na umimik noon si Atan at lumuhod ito sa harapan ng unggoy na nagbibigay nga ng bertudes. At agad niya itong kinuha sa palad ng unggoy. Sa pamamagitan ng kanyang bibig, sabay lunok na agad dito. Paglunok noon ni Atan, biglang nawala na rin yung maliwanag na korting tao doon sa tuktok ng sanga ng puno. Dahilan upang dumilim ulit yung paligid. Kasi nag-a-adjust pa yung mga mata ni Atan sa pagkawala bigla ng maliwanag na bagay sa puno. At nung dumating yung pagkakataon na naaninag na niya ang lugar, pansin niyang nawala na ang mga unggoy na kanina ay aburido at maingay. Nang bigla nang may umakbay sa balikat ni Atan. "Magaling, Atan. Ngayon nasa iyo na ang bertudes ng karunungan. Mas magiging madali na para sa iyo na isa isip at isa puso ang mga karunungan na ituturo ko pa." Si Kaasif pala yung umakbay sa kanya. Ngunit parang hindi pa nun kumbinsido si Atan. Dahil kahit nalunok na niya ang mutya ng unggoy, wala naman siyang nararamdaman na kakaiba sa sarili niya. "Paano? Umuwi na tayo. Naghihintay na ang nanay mo doon." "Sige na." Nakapagdesisyon lang ang umuwi noon ang mag-aaral at ang kanyang maestro. Pero sa pagkakataong yun ay nasa loob na ng katawan ni Atan ang mutya ng unggoy. Na ayon kay Kaasif naman ay pangkalahatan ng kakayahan para mapanatili ni Atan ang pisikal nitong lakas, kapangyarihang espiritual at talas ng pag-iisip sa pamamagitan ng mga dasal na ituturo naman niya kay Atan. Nang nasa kalahati na sila ng bundok ng mga oras na yon pababa, natigilan ang dalawa nang may sumalubong sa kanila na isang nilalang. Yung aswang
yung aswang na nakita nila nung unang gabi nila doon sa gubat. Sabay pagwiwika nito ng, Mga kaibigan, mukhang tapos na ang inyong pagkuha sa inyong pakay. Baka maaari nyo ng pagbigyan ng aming ingkong sa kanyang paanyaya. Lalong-lalo na sa iyo, tanda. Teka, sandali. Ang sinabi ko sa iyo nilalang ay pupunta kami kung magkakaroon kami ng oras. Pero iparating mo na lang sa iyong ingkong o sa inyong punong lahi ng tribo na hindi na kami makakapunta dahil sa nag-aapura na kaming umuwi at wala na kaming oras para doon. Pero tanda, ayaw ng aming ingkong ang napapahiya. Gusto ka niya talagang makausap. Sige ka, maraming makakaalam ng sikreto mo kapag di ka pupunta ngayon doon. salita ng nilalang kay Kaasif na pangising-isi sa tawa nitong nakakaasar. At tumitingin ito ng pahapyaw-hapyaw kay Athan nang biglang humakbang si Athan papaharap sa tabi ng kanyang maestro na medyo nagkaroon na ng kumpiyansa sa sarili at hindi na ito natatakot pa sa nilalang nakausap ni Kaasif. Hindi kami sasama sa iyo, nilalang. Uwi na kami. Sambit ni Athan dun sa nilalang. Athan, Salita naman ni Kaasif sabay taas ng kamay nito ng bahagya na para bang akma nitong inaawat si Athan. Sabay salita nito sa nilalang nakaharap nila ng, sige na, sige. Sige nilalang. Sasama kami sa iyo para makita naman namin ang buong angkan ng inyong tribo. Basta ba may ipapakain kayo doon para sa amin? Yung hindi pang yanggaw ha? Yung pang normal na tao. Alam mong malalaman ko rin yon. Pero oras na nilinlang mo kami nilalang. Buhay mo agad ang kapalit. Alam mong kaya kong gawin yon. Dahil mukhang may nalalaman ang inyong ingkong sa aking pagkatao. Naiintindihan ko naman, tanda. Pero isa lamang akong mensahero sa aming tribo. Kaya hindi naman kita pwedeng linlangin. Doon tayo. sa pagturo ng nilalang na yun sa daan na tatahakin nila, humakbang na si Kaasif. Pero itong si Athan ay parang may pagtutol pa dito. Pero, Guro, sasama ba tayo sa aswang na yan? Sigurado kayo? Salita ng medyo pabulong ni Athan. Oo, Athan. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang tayo doon. At siguro ay makakakain naman tayo ng maayos sa lugar na yon. Kapag niloko nila tayo, akong bahala. Mukhang interesante kasi ang kanilang nalalaman tungkol sa akin. Ano ho ba yung tinutukoy nila na patungkol sa inyo, Guro? Tanong ni Athan. Ano pa? Di tungkol sa aking pagiging manggagamot. Tugon ni Kaasif kay Athan. Oras ang nakalipas. Patuloy pa rin sa paglalakad itong dalawang magguro habang sinusundan ang nilalang na yun. Wala namang imik na nagmumula sa nilalang na yun. Pati ang magguro ay tahimik na rin. Nang marating na nila ang lugar kung saan nakakubli ang sinasabing tribo ng mga aswang, doon na nag-umpisang nag-iba ang pakiramdam ni Athan sa paligid nito. Kasama ang pag-iisip nito na bakit? Bakit ba parang interesadong-interesado ang mga aswang na yun sa kanyang kinikilalang Guro? Nag-uumpisa nang magduda noon si Athan sa matanda na para bang ang dami-dami nang pumapasok sa kanyang isipan at bumalik sa nakaraan ang wisyo nito. Naisip niya na kung tutuusin, hindi naman talaga lubusang kilala ni Athan at ng kanyang ina itong si Kaasif.
Pero bigla na lang dumating ito nung mga panahong kailangan nilang mag-ina ang tulong sa kanilang buhay. At kung susumahin mo, ay papanong sobra na lamang ang ipinapakita nitong pag-aaruga sa kanila ng matanda. Hindi naman nila kaano-ano ito. Kumbaga, para kay Ethan kasi, parang hindi na normal bilang sa isang tao ang ganon na pag-uugali. Sobrang bait naman nito. Pwera na lang siguro kung kamag-anak nila ito o may sariling interes ang matanda sa mag-ina. At salita pa ni Ethan noon sa kanyang isipan habang nakatitig sa likod ng matanda. Hindi. Wala namang kaming kayamanan ng aking ina para pag-interesan kami nito. Ano bang hiwaga ang bumabalot sa iyo, guro? At habang kinakausap naman ni Ethan ang kanyang sarili, bigla na lang nagwika ang kanyang guro habang nakatalikod sa kanya ito ng, Ethan, andito na tayo. Mag-iingat ka. Nararamdaman mo ba ang mga bumabalot na presensya sa paligid? Opo, guro. Magaling kung ganon. Huwag ka nang mag-isip, Ethan. Darating din tayo dyan. Konting epekto lang yan ng mutya sa katawan mo. Nagiging mausisa ka na sa mga bagay-bagay ngayon. Hindi ba? Salita ni Kaasif na parabang alam niyang nag-iisip itong si Ethan patungkol sa kanya. Ganun po ba, guro? Pasensya na ho. Huwag kang humingi ng tawad, Ethan. Natural lang na magtanong ka sa iyong isipan. Dahil kung walang tanong, ay wala ring sasagutin. At diyan nag-uumpisa ang karunungan ng tao. Sa bawat katanungan ay umpisa ng pagsisiyasat sa mga bagay-bagay. Tara na, Ethan. Gusto ko ring makita ang ingkong ng mga aswang na to. Doon nga ay pumasok na noon ang magguro sa lugar o tribo ng mga aswang. Habang naglalakad sila noon sa baryo na kung saan ang tribo ng mga aswang, di na nila namalayan na mag-uumaga na pala. Dahil sumisilip na ang liwanag ng araw sa silangang bahagi ng kabundukan. Kasunod naman noon ang dahang-dahang pagpapalit ng anyo ng nilalang na sumundo sa kanila bilang isang normal na tao at pagbalik nito sa kanyang kaanyuan. Gimbal at pagkamangha naman ang naramdaman noon ni Ethan nang makita niya ang pangyayaring yon sa lalaki at ang tanging suot noon ay bahag. Pero si Kaasip ay hindi man lang niya pinansin ang pagbabalik ng lalaki sa kaanyuan nito na pagiging tao. Parang normal lang sa kanya ang pangyayaring yon. Nang tignan naman ni Ethan ang buong paligid, nakita niya ang itsura ang pinamamahayan ng mga tao doon na pinagdikit-dikit na kugon. Tapos ay nakapatayo ito na parang matulis na ulo ng normal na bahay. Alam nyo yung cone ng ice cream? Baliktarin mo lang at ipatayo sa lupa. Tas palakihin mo. Ganon ang itsura. Tapos ay may siwang ito na kasya o kayang daanan ng isang tao na nagsisilbing pintuan ng kung sino man ang taong nakatira doon. Maya-maya pa nung sinisipat ni Ethan ang buong paligid, bigla nang napatigil ang mga ito sa paglalakad. Sa wakas, dumating ka na, Tata Asip. O tatawagin na lang kitang Talim. Diba, yun naman ang totoo mong pangalan? Tawagin mo na lang akong Tata. Mas komportable ako doon. At hindi ko akalain na ikaw pala ang tinutukoy ng iyong tauhan na makikita kong ingkong nila dito. Ha? Ingkong silang. Nagagalak naman ako kahit sa ganyang katauhan mo, Tata, ay hindi mo pa rin ako nakakalimutan.
Salita nung ingkong silang. Habang nag-uusap naman ang dalawa noon ay tahimik lang naman si Atan na nakikinig sa mga ito at pati ang mga kasamahan ng ingkong ng mga aswang. Napapakunot na lang ng noo noon si Atan dahil sa kanyang pakikinig sa usapan. Kumpirmadong magkakilala yung ingkong ng aswang at ang kanyang kuro. Dahilan naman upang lalong magtaka at mapaisip na naman si Atan ng malalim. Ngunit pinili niya munang manahimik at nagmasid pa sa mga pangyayari. At sa isipan na lamang niya pagdudugtong-dugtungin ang kanyang mga sagot sa mga katanungan nito sa pamamagitan ng pakikinig at makikita pa niyang mangyayari. Inaya ni Ingkong Silang ang dalawa noon na maupo sa mga nakatumbang kahoy na malapit din sa tirahan nito. At sa pagsikat na ng araw ay nagkaharap-harap na ang mga ito sa papaikot na mga nakatumbang katawan ng mga punong kahoy. Kakaupo pa lang noon nila Atan. Doon ay agad silang inabutan ng makakain na pang-agahan. Wag mo na akong bigyan. Itong bata na lang, itong kasama ko. At pagod na pagod to sa pagkuha niya ng aming pakay sa gubat. Sige na Atan, kumain ka na. Huwag kang mag-alala. Alam kong walang yanggaw yan. At mula lamang yan sa karneng pinangaso nila sa gubat. Hindi ba, Ingkong Silang? Salita ni Kaasip sa harapan nitong mga aswang. Oo naman. Wala akong intensyong masama sa inyo, Tata. May nais lang akong pag-usapan natin na magaganap sa hinaharap sa paglipas ng 5 hanggang 6 na taon mula ngayon. Sa pag-uwi ka nun ni Ingkong Silang, nagseryoso bigla ang muka nito na kadina ay patawa-tawa. Nagtinginan sila ni Kaasif ng seryoso na parabang nangungusap ang mga mata ng dalawa. Kayo mga kasama, iwan niyo muna kami ng ating mga panauhin. Utos ni Ingkong Silang sa mga kasamahan nito at agaran din namang lumayo ang mga yon. Atan. Pasensya ka na iho. Pero pwede bang iwanan mo muna kami ni Ginoong Silang para makapag-usap ng masinsinan? Salita ni Kaasip sabay tapik sa balikat ni Atan. Sige na iho. Doon ka muna sa punong iyon. Doon mo na ipagpatuloy ang iyong agahan. Hindi na nun nakatanggi pa si Atan sa iminungkahi ni Kaasip o kanyang guro at lumayo na ito sa dalawa upang makapag-usap ng pribado. Dahil doon, ang inaasahan ni Atan na may malalaman na siya sa kahiwagaan ng pagkatao ni Kaasif ay napurnada dahil wala siyang narinig sa usapan ng dalawa. Tanging mga ekspresyon lang ng muka at pagbuka ng bibig ni Kaasif at ni Ingkong Silang ang nasilayan nito mula sa di kalayuan. Matagal ang nangyaring usapan na yun. Inabot na sila ng 3:00 ng hapon sa lugar o tribo ng mga aswang. Pagkatapos mag-usap ng dalawa ng napakatagal, tumayo na si Kaasif at nagpaalam kay Ingkong Silang at pati sa mga kasama nito at inaya na ni Kaasif si Atan na umuwi na bago pa sila abutin ng gabi. Gusto sanang itanong ni Atan ang mga napag-usapan ng kanyang guro at ng puno ng mga aswang. Ngunit nauunahan ito ng hiya kaya ipinagkibit balikat na lamang niya ito. Lumipas ang mga araw. Tuluyan nang hindi tinanong ni Atan si Kaasip sa mga nangyari sa kanila sa kabundukan. Lalong-lalo na sa pagdaan nila sa tribo ng mga aswang. Sa bilis ng panahon, dumaan nga ang 5 taon. Andito na tayo sa 1921 sa buhay ni Atan, nakasama ni Kaasif at ng kanyang ina.
Wala namang kakaibang nangyari sa mga panahong dumaan na yon, maliban lamang sa pagkawala-wala minsan ni Kaasif ng matagal, dahil kapag umaalis ito ay hindi nakasama si Atan. Madalas, 1 buwan o 2 buwan bago ito bumalik, dahilan upang si Atan na ang gumanap sa gawain nito sa panggagamot sa mga may karamdaman na dumudulog o naghahanap kay Kaasif. At sa tuwing makakabalik naman si Kaasif mula sa kanyang pinuntahan, tuwing tatanungin naman siya ni Atan kung saan ito nagpunta, ang tanging sagot lang naman ng matanda ay may inaasikaso lamang ito. 5 taong mahigit na nga ang lumipas na ganoon ang nangyayari, at napag-iigihan naman na ni Atan ang panggagamot nito, pati ang karunungan uusal na ipinamana sa kanya ni Kaasif ay kabisado na niya lahat. Pero may isang malaking katanungan pa si Atan at nais niyang makuha. Dahil sa 5 taon na yun, lumabas ang isang kasaysayan ng isang balaraw o patalim na nagtataglay daw ng malakas na kapangyarihan. Hindi naman sa ganid sa kapangyarihan si Atan, pero nais lamang makuha yun ni Atan dahil daw ayon sa mga kuro-kuro na kaya raw nitong magamot ang sari-saring karamdamang espiritual o kahit ano pa yon. At sa isip ni Atan na kung mapapasa kanya yun, mas marami pa siyang matutulungan na mga pasyente na hikahos din sa buhay. Paghawak na niya yun, halimbawa, sa makatuwid, nais niyang gamitin ito sa kabutihan lang naman para sa nakararami. Hanggang isang araw, dumating ang isang gabi na hindi inaasahan ni Atan kasama ng kanyang ina. Wala noon si Kaasif na kasama nila. Nang biglang nagising si Atan sa kalagitnaan ng gabi. Nang naramdaman nito ang pagkulo ng lana sa isang maliit na bote na nakasabit lamang sa parteng pinaggagamutan nila ng pasyente ni Kaasif. Agad na nilapitan yun ni Atan dahil parte rin lang yon ng isang sulok ng kanilang bahay. Kinuha ni Atan ang gulok sa kanilang kusina. Ngunit sa muli niyang pagsulyap sa nakasabit na maliit na bote ng lana, lumakas na ang pagkulo nito. Tapos ay biglang napatid ang sinulid na nagsisilbing tali nun sa pagkasabit at nalaglag ito sa maliit na altar nila. Tama ang hinala ni Atan. Mga aswang ang nasa paligid ng kanilang bahay at malalakas din na elemento na pumapalibot sa kanilang kubo. Dahil nagawa nitong patirin ng sinulid na may nakapaloob na orasyon o mga salitang buhay sa presensya pa lamang nila. Isinukbit muna ni Atan yung gulok sa lalagyanan nito at itinali sa kanyang bewang yung tali nun. Walang ano-ano ay nag-usal si Atan at umihip sa kanyang palad. Sabay tiklop nito at biglang bukas ng isang bintana ng bahay nila, sabay hagis ng kung anong buhay na salita sa mga nakatiklop nitong palad. Pagkatapos niyang ihagis yun, ay agad din naman niyang isinara yung bintana. Doon ay nagsimulang nakarinig siya ng mga pag-angil at kalabog sa labas ng kanilang bahay. At alam ni Atan na sa paghagis niya ng mga orasyon sa labas ay nakipaglaban ang kanyang gabay sa mutya ng unggoy na nakapaloob sa kanyang katawan. Ngunit panandalian lamang yun dahil parang tumigil na ang kaguluhan sa labas sa ilang saglit nang may nagsalita ng,
Ang balaraw ay amin. Kaya ibalik mo na ito, manggagamot. Kung ayaw mong masawi ngayong gabi at ng iyong ina, walang silbi ang iyong gabay kung hindi mo siya sasamahan na makipaglaban. Hindi namin nakalain na isa palang duwag ang may hawak ng 13 talim ng balaraw. Sa mga winika ng nilalang sa labas ng bahay nila, galit at pagtataka naman ang naging reaksyon ni Atan sa isip nito. Nagagalit ito dahil sa tinawag siya na duwag. At nagtataka naman siya dahil wala naman siyang hawak na balaraw at gulok yung nakasukbit sa bewang nito. Doon ay nagdesisyon na si Atan na lumabas sa kanilang kubo. Paglabas niya, tumambad sa kanya ang nasa 7 nilalang na napakaiitim at may mga mahahabang buhok sa siko at tuhod ng mga yun. Normal naman yung tayo nila. Nga lang ay maitim ang mga yun at medyo nakauka ang bibig ng mga ito dahil sa mga pangil na nakausli. Tama ako. Mga aswang, anong lahi kayo? At kung ano man ang hinahanap nyo, wala sa akin ang bagay na yon. Kaya umalis na kayo dito. Salita ni Atan ng matapang sa mga nilalang na tumambad sa kanya pagkalabas sa kanilang bahay. Binata, huwag kang magsisinungaling. Alam namin na matagal mo lang kasama at hawak ang balaraw. At hindi mo yon maipagkakaila dahil matagal ka na naming pinagmamatyagan. Mula noon nang galing ka sa bundok, higit 5 taon na ang nakakalipas. Ibang lahi kami kung ikukumpara sa mga nakausap nyong aswang na matagal na rin naming nilipol. Sa pagsasalita ng nilalang sa harap ni Atan, binunot nito ang kanyang gulok. Sabay salita niya ng, "Hoy, ikaw, aswang ka. Lumayas kayo dito. Wala akong pakialam sa inyo. At sa kung anong tinutukoy mo na nilipol nyo. Wala rin akong alam sa balaraw na inyong sinasabi. Kaya pwede ba? Umalis na kayo." Salita ni Atan na galit na sa mga yon at mataas na ang boses. Dahil nakaduro na ang kanyang gulok sa mga nilalang na yon habang nagsasalita. Gaya nga ng inaasahan, may tapang ka rin palang dala sa sarili mo. Pagkasalita noon ng nilalang, bigla na lamang itong nawala sa harapan ni Atan. Tapos ay bigla itong nagpakita mismo sa kanyang harapan. At ngumisi pa yun. Nagulat si Atan sa bilis ng nilalang na yon. At sa pagkagulat niya, agad niyang iniunday ang kanyang gulok ng pagtaga sa aswang na yon. Ngunit bago pa man dumapo ang talim ng kanyang gulok, nawala na naman yon sa kanyang harapan. Pagkatapos ay isang kalmot ang tumama sa likod nito. Natumba agad si Atan. Pero agad itong bumangon para makaganti sa nilalang. Ngunit nawala na naman ito ng akma niyang susugurin. Kaya't muli itong humarap sa ibang kasama ng mga aswang na nakaamba ng kanyang gulok. At doon ay bigla na namang lumitaw yung nilalang na sumugod sa kanya. At nagsalita ito ng, "Mukhang nagkamali nga ata tayo mga kasama. Napakahina naman ng nilalang na ito. Kung ito nga ang may hawak ng talim ng balaraw, isa lamang itong ordinaryong manggagamot na may mutya. Hindi man lang siya makalaban sa akin. Oo nga't may tapang ka manggagamot. Pero hindi ibig sabihin nun na kaya mo na kaming talunin." Nakatama ka lang ng isa. Kung mamaliit ka, akala mo na patay mo na ako. Huwag kang mag-alala, manggagamot. Kahit na wala sa iyo ang aming hinahanap, papatayin ka na rin namin upang makuha ang mutya sa iyong katawan. Subukan nyo.
Salitang sagot ni Atan. Tapos noon ay walang salisalita ay sumugod uli ang nilalang. At doon ay naghanda na si Atan. At nagulat na yung nilalang dahil biglang sumabay si Atan sa bilis nitong kumilos. Dahil doon, sa pagwasiwas ni Atan, ay muntik nang napugutan ng ulo yung aswang. Lingid sa kaalaman ng mga aswang na nag-uusal na si Atan upang gamitin ang mutya ng unggoy sa kanyang katawan at nakasanib na sa kanyang katauhan ang gabay ng mutya ng unggoy. Kaya naman nalalaman na niya ang pagkilos ng kanyang mga kalaban at nakikita niya ang bawat galaw nito. Dahil dito ay nag-angil yung 6 pang kasama ng aswang at sabay-sabay na sumugod kay Atan. Nanatili ang tapang ni Atan at tumayo ito ng matikas sa kanyang kinalalagyan. Sa bawat pag-unday niya ng kanyang gulok ay siya namang ilag ng mga kalaban. Ngunit tumatama naman si Atan. Kaso hindi niya mapuruhan ang mga kalaban nito dahil iba ang bilis ng mga aswang na yun kung ikukumpara sa kanya. Kahit nagsanib puwersa na sila ng gabay ng kanyang mutya ng unggoy, hindi yun sumasapat ng dahil sa bilang ng mga ito. Tumatakbo pa sa isipan nun ni Atan habang nakikipaglaban ito na kung isa-isahan sana, kayang-kaya niya ang mga yun. Ngunit sabay-sabay na umaatake kasi ang mga ito. Sa bawat maibibigay ni Atan sa mga ito na sugat, ay siya namang 3 balik sa kanya ng pagkasugat. Pero hindi sumuko si Atan dahil yun, napuruhan niya din yung isa at yung parang pinuno pa ng mga ito ang kanyang napatay. Hindi naman umatras yung 6 pa na natitira, bagkos ay lalong nagngit-ngit ng galit ang mga ito upang patayin si Atan. Mamamatay ka na, manggagamot! Wika pa ng isa. Sumagot naman si Atan habang iwinawasiwas ang kanyang gulok. Wala kayong maririnig sa akin na pagdurusa sa mga ibibigay nyo na pinsala. Nakipagsabayan si Atan. Sa kada taga nito ay may umaatake naman sa kanyang likuran hanggang sa napuruhan na naman niya yung isa. Pero biglang may kumalmot naman sa kanyang likuran na siyang dahilan upang mapaluhod si Atan. Doon ay may sumigaw sa pintuan ng kanilang bahay. Atan! Anak! Ang inay ni Atan ay nasa pintuan ng kanilang bahay. Inay, isara niyo ang pintuan. Huwag kayong lalabas. Pagsigaw noon ni Atan. Napatawa yung isang aswang at liningo ng kanyang ina. Huwag! Huwag! Hindi agad nakatayo si Atan dahil sa kanyang pagkakaluhod. Dahil sinugod na ng aswang ang kanyang ina. Kitang-kita ni Atan na susunggaban na ng aswang ang kanyang ina. Napatiklop na lang ng mga mata ang ina ni Atan. Nang bigla na lang, bago dumapo ang mga kuko ng aswang sa ina ni Atan, nalaglag ang ulo ng aswang na papatay sa nanay ni Atan. Nakita ni Atan na parang may isang liwanag na bigla ang sumulpot bago malaglag yung ulo nun. At nang tumigil yung liwanag na yun, Ako ba ang hinahanap niyo, mga aswang? si Kaasip yung dumating. Guro! Salita ng pagkabigla ni Atan. Atan. Pasensya ka na. Medyo nahuli ako ng dating. Ngayon, mga aswang, ako ang harapin nyo. Pagkasabi noon ni Kaasif, biglang nagwika ang isa sa mga aswang. Talim! Ang talim!
Totoo nga! Alis na tayo! Babalik kami! Babalik kami! Nanakbo ang mga aswang na yon habang nagwiwika yung isa. Dahil sa nakita nilang kakayahan ng matanda na tinawag nilang talim. Pero bago makalayo ang mga ito, biglang nakakita ulit si Atan ng parang isang mabilis na liwanag nang kumilos itong si Kaasip. At halos sabay-sabay yung mga natitirang aswang na nalaglag ang ulo sa lupa. At nang tumigil na sa pagkilos ng mabilis ang matanda sa harap ni Atan ng nakatalikod, nagwika ito ng, Akala nyo ba ay makakarating pa ang impormasyon na to sa karamihan ng inyong lipi? salita ni Kaasip sa harapan ng mga nakahandusay na mga aswang na kanyang pinugutan ng ulo ng napakabilis. Kahit gimbal naman ang nanay ni Atan sa mga nasaksihan niya, agad nitong tinakbo ang kanyang anak at pagkarating nito sa kinalalagyan ni Atan, agad niya itong yinakap. Anak! Sugatan ka! Atan! Anak ko! Anak! Ayos lang ako, inay. Salita ni Atan. Sunod na wika niya ng, Guro, salamat po sa inyong pagdating. Pero ilang segundong hindi sinagot ni Kaasip si Atan. Pagkatapos ay nagwika ito ng, Rosa! Bitawan mo ang iyong anak. At eto na ang tamang oras para malaman niya ang lahat. Salita ni Kaasip na nag-iba ang tono. Pero, Kaasif, sugatan pang anak ko at nanghihina pa eh. Salita ng nanay ni Atan na Rosa pala ang pangalan. Nasa magandang kondisyon pa rin ang katawan ng anak mo, Rosa. Huwag kang mag-alala. Isa pa, parte ito ng pagsubok niya. Mas mabuting ngayon na para malaman natin kung karapat-dapat talaga siyang humawak ng 13 talim ng balaraw. Nakangalang naman noon si Atan sa pag-uusap ng kanyang ina at ni Kaasif. At nagtataka ito. Wala siyang maintindihan. Tumayo ka na, Atan, at magsisimula na tayo. Agad na inalalayan ng kanyang ina si Atan upang tumayo. Rosa! Sinabi ko nang bitiwan mo siya. Masyado mong inaaruga ang iyong anak. Magiging mahina lamang siya pag ganyan. Nay, ano bang nangyaya? Anak, Magtiwala ka. Alam kong kaya mo yan. Agad na sagot ng nanay ni Atan sa hindi natapos na tanong nito. At saka siya binitiwan at lumayo na at pumasok sa kanilang bahay. Guro, ano bang nangyayari? Tanong ni Atan sa nakatalikod pa rin niyang guro sa kanyang harapan. Atan, mula ngayon, hindi mo na ako tatawagin na isang guro. Dahil sa oras na to, tapos na ang ganap ko sa bagay na yan. Pero bakit po? Tanong ulit ni Atan na sobrang gulong-gulo sa mga sinasabi ng matanda. At doon naman ay humarap na kay Atan ito at nagsalita ng, Kung gusto mong mapasayo ang 13 talim ng balaraw, Atan, kailangan mo akong patayin. Ha? Sarili kong guro? Papatayin ko? Papatayin ko kayo, guro? Tanong ni Atan. Muli namang tumugo ng kanyang guro ng, Kailangan nating maglaban at talunin mo ako, Atan, at patayin. Dahil ako, Atan, ako mismo ang 13 talim ng balaraw na nagsatao. At bago mo makuha ang bagay na ito, kailangan mo akong talunin. Upang lumabas
ang pisikal na talim. Salita ni Kaasif. Pero, Guro, hindi. Ayoko na. Ayoko nang makuhang 13 talim. Kung buhay nyo rin lang ang magiging kapalit. Mahina! Salita ni Kaasif tapos ay bigla na lang itong nawala sa paningin ni Athan. At segundo lang yun nang biglang may sumapak kay Athan sa pagbigla ang paglaho ng kanyang guro. Tumalsik agad si Athan na nooy sugatan pa. Ano? Lumabang ka! Hindi ka karapat-dapat na humawak ng 13 talim kung ganyang kahina ang puso mo. Masyado mong ginagamit ang iyong emosyon. Emosyon, Nathan. Isa sa kalakasan ng tao, pero kadalasan ay kahinaan na kagaya mo. Salita ni Kaasif na siya palang sumapak kay Athan sa pagtalsik nito. Sa pagbangon naman ni Athan, nagsalita ito ng, Pero, Guro, hindi ko po kayo pwedeng paslangin eh. Hayaan nyo na lang na panahon ang sumingil sa inyong buhay. Hindi mo talaga naiintindihan, Nathan. Hindi ako isang tao na kagaya ng iniisip at pagkakakilala mo. Isa akong engkantado, Athan. Kaya naman ako nawawala ng kadalasan. Ay linilisan ko lang ang mundong ito dahil hindi ako pwedeng magtagal pa dito sa mundo nyo, Athan. Kung gusto mo akong makasama ng matagal, kailangan mo akong paslangin ngayon upang bumalik ako sa kung ano talaga ako. Salita ni Kaasif kay Athan habang lumalapit ito dito habang nakaupo pa lang si Athan sa lupa noon. At paglapit niya kay Athan, isang sipa na naman ang tumama kay Athan na nagmula sa matanda. Agad na gumulong naman si Athan sa lakas ng pagkakatama sa kanya. Ano, Athan? Bumangon ka at lumaban. Hindi ganyan kalampa ang iyong ama. Nakasangga ko dati. Kilala niyo po ang aking ama? Salita ni Athan na parang iba ang sinasabi sa gustong mangyari ni Kaasif. Tama na ang paliwanag, Athan. Tapusin na natin to. Sa pagsasalita ni Kaasif kay Athan, sumugod na si Kaasif ulit kay Athan ng mabilis. At bago pa man makatayo si Athan, isang sapak na naman ang tumama sa kanya. Pero sa pagkakataong ito ay nasanggana ni Athan yun sa pamamagitan ng kanyang mga braso. Pero napaatras pa rin ito at napaupo dahil sa puwersa ng pagkakatama niya. Bumangon ka na, Athan. Masyado kang maraming inaaksayang oras. Hindi tayo matatapos ngayong gabi kung puro ka ganyan. Pero, Guro, salita ni Athan sabay tayo nito. Athan, ito ang itanim mo sa iyong isipan. Sa kasaysayan ng tao, hindi nabubuo ang isang payapang komunidad o pamayanan ng dahil lang sa pagmamahal at pag-aaruga. Kailangan ng sakripisyo at minsan ay pagkawala ng buhay ng iba sa pakikipaglaban. Kaya hindi naaalis sa kasaysayan ng tao ang digmaan. At pagkatapos ng sakripisyong yon, kung sakaling ikaw man ay magtagumpay o ang siyang matira, kailangan mo nang umabante para sa iyong kinabukasan kahit pa namatay na ang iba sa mga mahal mo sa buhay. Dahil yon ang normal at ikot ng buhay ng tao. Alam kong sa tagal ng pagsasama natin bilang guro mo ay hindi mo maiaalis na mapalapit ka sa akin at magkaroon ng pagmamahal bilang parang tunay mo ng ama. Pero lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan, sapagkat kung walang katapusan, wala na ulit magiging simula, Athan. Matalinhagang pangangaral ng prinsipyo ni Kaasif kay Athan. Naiintindihan mo ba, Athan? Kaya labanan mo ako!
at harapin na isang tunay na lalaki. Patunayan mo sa akin na kaya mo nang mag-isa, Atan. Na ikaw ay karapat-dapat na humawak ng aking 13 talim. Sa pakikinig ni Athan sa mga sinabi ni Kaasif, umatak ang luha nito. Sabay punas niya rin agad dahil naiintindihan na niya ang gustong mangyari ng kanyang guro. Nag-usal si Athan at doon ay naramdaman niya ang paggising ng kanyang mga kalamnan na parang bumabawi ng lakas at pinapawi nito ang hapdi o sakit ng kanyang katawan mula sa mga natamo niyang sugat mula sa mga aswang na nakaharap niya kanina. Kartel, lalaban tayo sa inkantadong ito. Salita ni Athan sa kanyang isipan. Sa gabay ng kanyang mutya ng unggoy na ang pangalan pala ay Kartel. Sige, Athan. Mag-iingat ka lamang dahil si Kaasif o inkantadong si Talim ay isang balaraw na natapon ng mga panahon ng digmaan ng mga anghel na ang isa sa lisyon noon ay pinangungunahan ni Lucifer at sa panig naman ng dakilang ama ng tagapaglikha ay pinangunahan ni San Miguel. Ibig sabihin, Athan, na si Talim o si Kaasif sa pagkakakilala mo ay isang latak ng digmaan. At dahil nga sa labanan ng mga orasyon ng mga anghel at sandata, ay natipon sa kanya ang kaliwat kanan na paraan ng karunungan o kapangyarihan. Paliwanag ni Kartel ng mahaba kay Athan sa isipan nito. Ganun ba? Sige, Kartel. Salamat sa payo mo. Walang anuman, kaibigan. Kasama mo ako sa pagkuha ng balaraw. Tugon ni Kartel nang biglang may isang liwanag na papasugod kay Athan na naman. Sa pagsasanib puwersa naman nila ng kanyang gabay, nakikita na ni Athan ang kilos ni Kaasif na napakabilis ng paglapit sa kanya. Isang sapak na naman ang tatama nun kay Athan mula sa kanyang guro. Ngunit nailagan niya iyon sabay takbo ni Athan. Ngunit sa pagtakbo ni Athan, sinundan agad siya ng kanyang guro. Pero alam ni Athan na nakasunod yun sa kanya. Bumilis ang pagkilos ni Athan dahil din sa kanyang gabay. Nang tumalon bigla si Athan sa kanyang pagtakbo dahil narinig nito ang isang parang paghugot ng kutsilyo ni Kaasif habang sinusundan siya nito. Segundo lang ang bawat kaganapan na ito. Sa pagtalon ni Athan ay ang paggulong niya sa lupa at pagtigil niya ay sabay dampot niya ng naiwan niyang gulok kanina sa pagsapak ni Kaasif. Yun pala ang dahilan kaya siya tumakbo ng panandalian upang kunin ang kanyang gulok. Dahil handa na si Athan na paslangin ang kanyang guro dahil yun ang kahilingan nito. Sa pagdampot ni Athan ng kanyang gulok, sabay baling nito ng kanyang tingin sa kanyang likod. Paparating na noon ang talim ng isang balaraw kay Athan. Tapos sinangga ni Athan ang talim ng isang balaraw na hawak noon ni Kaasif sa pamamagitan ng kanyang gulok. Pagtama ng dalawang patalim, agad na tumulak si Athan gamit ang gulok nito doon sa balaraw upang pagkunan ng puwersa para siya ay gumulong papaatras at sabay bangon. Ngunit sa pagbangon nito, nagulat si Athan dahil sa sasaksakin na naman siya ni Kaasif gamit yung balaraw. Sinundan siya sa paggulong nito. Kitang-kita ni Athan ang nagbabagang balaraw na yun. Humakbang papaatras si Athan ng isang beses upang lumikha ng konting distansya sa kanilang dalawa. Sabay sangga na naman ni Athan ng pag-amba ng pagtarak sa kanya ng balaraw ni Kaasif. Sa pagkakasangga ni Athan, agad niyang inilis noon ang kanyang gulok. At nagsalita pa ito ng, "Ako naman,
Guro! Sa paglihis ni Atan ng gulok, agad itong sumalida ng hakbang kay Kaasif. Sabay amba naman nito ng unday ng saksak dito. Ngunit nung dadapo na ang talim ng gulok ni Atan sa katawan ng matanda, nawala ulit ito. Pagkatapos ay lumitaw nang di naman kalayuan kay Atan. Atan, mukhang sa paglipas ng panahon ay nagawa mo ng kabisahin na pagsamahin ang iyong katawan sa gabay mong si Kartel. Sasagot sana si Atan, ngunit sa pagngisi ng kanyang guro, bigla na naman itong nagliwanag at sumugod. Ngunit nakahanda na si Atan ng mga oras na yon at agad niyang inunday ang kanyang gulok papasalubong sa kanyang guro. At sa pagkakataong yun, tumama ang gulok ni Atan sa katawan ni Kaasif. Pero walang narinig o naramdaman si Atan na pagbaon ng kanyang patalim. Tumagos lang yung gulok nito sa katawan ni Kaasif. Dahilan naman ng muntikan pang pagkadapa ni Atan sa lakas ng pagbuwelo niya sa pag-untay. At segundong nagsalita nun si Kaasif ng medyo pabulong. Atan, nagpapasalamat ako sa mga panahong magkasama tayo. At pati na rin ang iyong ina. Ngayon ay makakabalik na ako sa tunay kong kinalalagyan. Salita ni Kaasif, sabay wasiwas nito ng balaraw na hawak niya. Sa bilis ng pangyayari, di na nakailag pa si Atan at ipinatama ni Kaasif ang talim ng balaraw sa braso nito. At nang mabahiran ng dugo ni Atan ang balaraw, bigla na ring tumumba si Kaasif, kasabay ng paglaglag ng tulis ng balaraw sa lupa. Sa pagkabigla ni Atan sa bilis ng mga pangyayari, napatulala na lang ito. Sabay lingon niya sa kanyang guro na nooy nakahandusay na. Saglit ay nahimasmasan si Atan. Guro! Guro! Sabay pagyuko nito ng pag-upo sa tabi ng kanyang guro. Atan, huwag kang mag-alala. Kasama mo pa rin ako. Salita ni Kaasif. Pero, Guro! Sa paputol-putol na salita ni Atan, biglang umilaw ang katawan ng matanda. Tapos ay biglang nagsikalasan ng bawat bahagi nito ng maliliit na insekto. At lumipad ang mga yon. At nung mapagtanto ni Atan, naging maraming alitaptap yung katawan ni Kaasif. At nagliparan ito ng bahagya, sunod no ng paglapit ng mga alitaptap sa balaraw. Nakita ni Atan iyon. Lungkot at pagkamangha ang naramdaman nun ni Atan dahil hindi na rin siya nakapagsalita bago tuluyang nawala ang kanyang guro. Na noon naman ay naging maraming ang alitaptap na lumapit sa balaraw. Sandali pang nagpaikot-ikot ang mga alitaptap na yun sa balaraw at sunod ang pagkawala ng ilaw ng mga yun. At nalaglag ang mga ito ng paunti-unti. Nakita ni Atan ang kahiwagaan ng pangyayaring iyon. Nakanganga ito habang pinapanood niya. At pagkalaglag ng mga alitaptap, biglang may mga umukit sa balaraw na yun na mga letra o mga salita na nagbabaga. Pagkatapos noon ay namatay din ang mga baga ng mga letrang umuukit dun sa balaraw. Tumayo na si Atan. Kahit na nag-aalangan pa siya noon, ay binunot niya ang balaraw sa lupa. Parang wala naman siyang naramdaman na kahit ano nang mahawakan niya ito. At naiisip niya lang habang malungkot pa ito na ang bagay na yun
ay ang kanyang guro. Sa pagkakatitig naman ni Atan noon sa balaraw, inilapit niya ito ng konti sa kanyang muka upang sipatin ang mga nakaukit na salita doon. Nakasulat iyon sa mga kakaibang letra, pero dahil sa kaalaman ni Atan sa karunungang lihim at sa tulong ng gabay nito, nabasa at ipinaliwanag ng kanyang gabay ang nakaukit na mga letra dito. Nakaukit doon ang 7 ngalan ng Arkanghel: Uriel, Rafael, Raquel, Sariel, Gabriel, Ramil, at ang pinaniniwalaang komandatong general ng mga anghel na si San Miguel. At sa kabilang bahagi nun ay ngalan naman ng nalaglag na anghel na si Lucifer. At ang 5 pang natitira na nakaukit doon ay ang 5 ngalan ng Diyos, kasama doon ang Elohim. At ayon sa gabay ni Atan, kung bibilangin niya ang mga nakaukit na pangalan dito, doon mo mapapagtanto na 13 salita o ngalan ang nakaukit doon, kasama ang pangalan ni Lucifer. At yun ang bumubuo ng 13 talim ng balaraw. Sinisipat-sipat pa ng maigi noon ni Atan ang balaraw na yun. "Anak, nagtagumpay ka!" salita ng isang babae nang biglang yumakap sa kanya. At ang nanay niya pala iyon na di niya namalayang lumapit dahil sa masyado siyang namamangha noon sa pagkakalilok ng balaraw na kanyang hawak na nga. Inay, wala na po siguro." Malungkot na salita ni Atan sa ina nito. At tumugon naman ang kanyang ina. Anak, wag mo nang alalahanin yun. Hindi naman namatay si Kaasif, kundi bumalik lang ito sa kanyang tunay na anyo na pagiging balaraw. Siya mismo yan, yang bagay na yan. Kaya parang kasama mo pa rin ang iyong guro. Doon ay bumitaw ng pagkakayakap si Atan sa kanyang ina. Nay, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na may nalalaman ka pala sa mga nangyayari? Pasensya ka na, anak. Mahabang kwento eh. Halika, pumasok ka na sa bahay at tiyak na marami nang nakakaramdam ng iyong palaraw. Tara na, anak. At gagamutin ko pa ang mga sugat mo. Doon ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Pagpasok nila sa bahay, doon ay naupo ang mag-ina habang pinapahiran noon ni Aling Rosa ang mga sugat ni Atan ng dimpo na isinawsaw niya sa mainit na tubig. At doon ay sinabi nito kay Atan ang mga dapat nitong malaman. At anya, sa paglalaban nila ni Kaasif kanina, ay ni kahit katiting sa mga sandaling iyon, ay wala naman talagang balak patayin ni Kaasif si Atan. Dahil sa mga pag-amba nito ng balaraw upang kunwari ay saksakin siya. Paraan lamang nung matanda yun upang siya ay lumaban. Pero ang tunay na layunin nung matanda ay sugatan lamang si Atan upang bumahid o pumatak ang kanyang dugo sa balaraw. Dahil si Atan nga ang tagapagmana nito na habilin ng kanyang ama na dating may hawak ng 13 talim ng balaraw. Tsaka ko na ipapaliwanag ang tungkol sa iyong ama, Atan. Salita pa ni Aling Rosa. At doon nga ay mas inuna nilang pinag-usapan si Kaasif. Dahil kahit daw naman naglaban sila, alam din ng ina ni Atan na hindi niya mapapatay si Kaasif hanggat hindi bumabahid ang dugo niya sa balaraw. Kung tutuusin, ay pwede namang ibigay ni Kaasif ang kanyang talim kahit na di na sila maglaban pa ni Atan. Pero kasi, sa huli naman, mawawala at mawawala na rin siya pagpatak ng dugo ni Atan sa balaraw. Kaya minabuti niyang maglaban muna sila ni Atan bilang pamamaalam ng isang mandirigma.